sir. Edit lang natin sir. Okay na po, sir? Okay na po. Pwede mag-start, sir? Ano ka record yan? Opo, sir. Edit ko na lang, sir. Cut ko na lang. Sige. Okay na po, sir. Sige po. Okay na po, sir. Okay na, sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre sa ating mga tagapakinig, ngayong araw po ay makakapanayan po natin sina Sir Ernie Dizon, ang Transmission Line Manager, at si Ma'am Beng Carolino, ang Government Relation Officer po. And siyempre bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin yung ating mga tagapakinig. Okay, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig dito sa Zambales. Natutuwa po kami na makapanayan po kayo ngayong hapon na to. Ayan po, siyempre sir. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin. Ayan po. Maraming salamat po sa pag-subaybay dito sa programa na. Ayan po, siyempre magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre, ma'am and sir, dumako na po tayo sa ating unang katanungan. Ayan po, sa panahon ng tag-init, ano po ang paalala ng NGCP sa publiko at paano po makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? So ulit po, magandang hapon. Ako po si Beng Carolino. Tulad po na nabanggit ni Sir Eds, ako po ay ang Government Relations Officer po ng NGCP na naka-assign dito po sa probinsya ng Zambales. So sa panahon po ng tag-init, paano po tayo makakatulong? So malaki po ang maitutulong ng bawat isa po sa pagtitipid ng kuryente. Bukod pa po sa mas magiging matipid o maliit po ang ating electric bill. Kapag nagtipid po tayo ng kuryente, nakatutulong din po tayo sa pagbawas sa demand o yung sinasabi pong pangangailangan ng kuryente sa panahon ng tag-init. So, simulan po natin sa mga gamit po o appliances natin sa bahay. Una po, yung ating mga electric fans, no? Linising maigi ang mga fan blades para mas lumakas ang hangin at mapanatiling matipid po ang konsumo ng ating kuryente. So yun po, no, linisin lagi ang ating mga fan blades. So dako naman po tayo sa ating mga ref at freezers. Kapag kumakapal na po ng 1/4 na pulgada ang yelo, mas maigi po na i-defrost na po natin ito. At of course, siguraduhin din po natin laging nakasara ang pintuan at ng refrigerator para hindi po sumingaw ang lamig. So isa po yan, no, na malaki po ang matitipid natin sa konsumo po ng ating kuryente. Sa mga bumbilya naman po sa ating bahay, maigi rin po na punasang maigi para mas maliwanag at mabawasan ang dami ng mga bumbilya na kailangan pong buksan natin sa loob ng ating bahay. So yun po, linisin maigi, punasan po. And another na pagtitipid rin po, mainam pa rin palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas matipid po ang konsumo natin. So, another tip po sa pagtitipid po sa panahon na talagang mainit ang panahon at may kabawasan po sa supply ng elektrisidad, yung sa ating po mga air conditioning units. Maigi po na linisin ang mga aircon filters at condenser kada 6 na buwan. At ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago po buksan ang ating mga air conditioning unit o aircon. So, sa mga nanay naman po, yung sa pamamalansya. So, mas maigi po na gawin po natin yung pamamalansya ng isang beses, isang linggo, yung sabay-sabay na po. Sa paraang ito, mas makakatipid po tayo. At mas mabuti rin po na ito ay gawin bago 9:00 ng umaga at pagkatapos o paglipas ng 9:00 ng gabi o sa mga oras na wala pong masyadong gumagamit ng kuryente. Ito po ay mga tipid tips na malaki ang matutulong para mabawasan po ang ating konsumo o electric bill.
Ayun po, siyempre, ma'am, ito ay pangalawang katanungan po. Paano po makakatulong ang publiko sa pagtitiyak na walang magiging aberya sa daloy ng kuryente sa power transmission lines po? Okay, maraming salamat po sa dala sa aming atensyon ng katanungang 'yan. So para po makatulong ang publiko sa pagtitiyak ng walang mag-aberya sa daloy ng kuryente sa ating transmission lines or yung tinatawag ng ating mga kababayan na ambuklaw, ay wag po tayong magsiga o magsunog malapit sa mga tore o linya ng kuryente dahil maaaring makaapekto ito sa daluyan ng kuryente na maaari ring magdulot ng aksidente. So hindi lang po yung pong sasabihin ko pang ibang kasagutan, hindi lang po para sa pagtiyak na walang aberya sa daloy ng kuryente, pero dahil din sa kaligtasan ng publiko. Pangalawa po, huwag tayong magtayo ng mga bahay o anumang istruktura sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Doon po sa mga may balak magtayo ng bahay o building, anuman po ang purpose sa negosyo o tirahan ng tao, nire-require po tayo ng batas na kumuha ng building permit. At kung kayo po ay mag-a-apply ng building permit at in-inspection ng building official na kayo ay malapit sa linya ng kuryente, i-require po tayo na kumuha ng clearance sa NGCP. Kung magkaganon po man, maaaring sabihin ninyo, malayo naman kami sa linya, hindi kami sa ilalim. Kailangan pa rin po ng clearance. So, makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na opisina ng NGCP at bibigyan po kayo namin ng requirements para makakuha ng clearance. Pangatlo po, para sa mga magulang at mga nakatatanda, bawalan po natin na magpalipad ng saranggola ang mga bata malapit sa mga linya ng kuryente. Pwede po itong magdulot ng pansamantalang ma-interrupt nito ang daloy ng kuryente at pwede ring ma-aksidente yung mga batang nagpapalipad dahil maaaring ma-ground sila na manggaling doon sa kawad ng kuryente pag dumikit yung PC ng saranggola. At yung pong pang-apat, huwag magnakaw ng parte o bahagi ng poste o tower ng NGCP. Meron po tayong batas diyan, yung tinatawag nating Republic Act 7832 or Anti-Pilferage. So ano po yung sinasabi ng batas? So ang sabi po dito ay ipinagbabawal yung pagkuha o pagnanakaw, pagbili o pagbebenta ng anumang parte ng transmission line, towers o poste. So hindi lang po kung hindi lang po yung pagnanakaw pati yung pagbebenta at pagbili. So sa ano niyan sa mas specific po, kasama diyan po yung yung cutting all melting any part of the tower. Kaya po kahit hindi kayo nagbenta pero kayo ay nahuling nagtutunaw, lalo na yung mga aluminum, bawal din po yun. Mapwede po kayong makonvict. At yun nga po, minsan sasabihin, kumuha lang naman ako ng isang parte ng tower, bawal pa rin po yun. At yung mere possession, halimbawa sabihin, nakunan kayo sa inyong bakuran o sa bahay ng any part ng tower o poste o alambre, kasama po yun sa prohibited acts. At kung kayo naman ay mayroong sasakyan at yun ay na-hire at kayo nagtatransport, madadamay din po, kawawa po yung may-ari ng sasakyan kasi naging part siya doon sa pagtatransport. Ngayon, alam po natin na kapag nagkaroon ng violation sa
batas, meron po yang karampatang penalties. So, pwede pong makulong ng 12 up to 20 years. Depende po yun sa degree ng nagawang act of violation. At pwede rin pong magkaroon ng multa na 50,000 to 100,000. At kung pwede ding ma-require ng mag-bail para sa pansamantalang kalayaan ng 40,000 pesos. Ayan po, marami pong salamat. Siyempre, marami po tayong natutunan mula kay Sir Ernie Dizon, ang Transmission Line Manager, at si Ma'am Beng Carolino, ang Government Relation Officer po. Marami pong salamat po. At siyempre po, dyan na po nagtatapos ang ating panayam sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyo, ma'am and sir. Maraming salamat din po at sa ating mga tagapakinig. Ayan po. Maraming salamat po and hoping na makapanayan po namin kayo muli. Have a great day. Thank you.